Mahilig ka ba sa kape sa umaga, lalo na pagka pikit pa lang ng mata mo? Pero alam mo ba na may tamang oras at paraan para ito inumin, lalo na kung ikaw ay senior? Bago mo simulan ang iyong araw, siguraduhin mong tama ang ginagawa mo para hindi mapahamak ang iyong tiyan at kalusugan. Kaya i-like na ang video na ito, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga tips para sa mas malusog na pamumuhay. Marami sa ating mga lolo at lola ang nagsisimula ng araw sa pag-inom ng mainit na kape, madalas kahit hindi pa kumakain. Sa tingin ng marami, nakakapagbigay ito ng sigla at gising sa umaga. Pero alam niyo ba na ang pag-inom ng kape sa walang laman na tiyan ay may epekto sa ating katawan? Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit dapat pag-isipan muna ang pag-inom ng kape sa walang laman na tiyan at kung paano ito gawing mas ligtas at mas masustansya para sa inyong kalusugan. Unang dahilan, maaaring magdulot ng asido sa tiyan. Kapag walang laman ng tiyan at uminom ka agad ng kape, maaaring tumaas ang acid production sa tiyan. Sa mga senior na may gastritis, ulcer o acid reflux, mas mabilis nilang mararamdaman ang pananakit o hapdi ng sikmura. Ang payo, bago uminom ng kape, kumain mo namang kahit kaunting pagkain gaya ng saging, tinapay o biskwit para hindi masyadong mabugbog ang sikmura. Pangalawang dahilan, nagdudulot ng irregular na pagtaas ng blood pressure. Ang caffeine ay maaaring magpataas ng blood pressure pansamantala at mas mabilis itong mangyari kung walang laman ng tiyan. Kung senior ka na may hypertension, mas mabuting uminom ng kape pagkatapos kumain para hindi biglang tumaas ang iyong presyon. Pangatlong dahilan, posibleng makasira ng pagtutulog kapag hindi tama ang oras. Kung iniinom ang kape ng sobrang aga ng walang laman ng tiyan, maaaring itong i-activate ang cortisol o stress hormone na magdudulot ng sobrang alertness at magpahirap matulog sa gabi. Kaya mas mainam na inumin ang kape mga 1 hanggang 2 oras matapos magising at maakain. Pang-apat na dahilan, maaaring magdulot ng pagkabalisa o panginginig. Dahil walang ibang laman ang tiyan na magbabalance ng caffeine absorption, mas mabilis itong sumipa sa katawan. Ang resulta, panginginig, kabog ng dibdib at pagkabalisa. Lalo na sa senior, maaaring maging delikado ito, kaya't ugaliing kumain muna bago uminom ng kape. Panglimang dahilan, mas mainam ang black coffee pero huwag sobrahan. Kung talagang mahilig sa kape, mas piliin ng brewed o black coffee kesa sa 3-in-1 o instant na maraming asukal. Limitahan sa 1 tasa sa umaga at huwag na sa gabi para hindi makaapekto sa tulog. May bonus section tayo, mga dapat iwasang isabay sa kape. Kung nais mo pang mas maging healthy ang iyong umaga, iwasan ang pagsabay ng kape sa matatabang pagkain tulad ng longganisa at tosino sa umaga dahil maaaring bumagal ang pagtunaw at makasama sa kolesterol. Iwasan din ang sabayang pag-inom ng kape at maintenance medicine, lalo na para sa mga umiinom ng gamot sa puso at blood pressure dahil maaaring maapektuhan ng epekto ng gamot. Mas mabuting kumonsulta muna sa doktor kung kailan pinakamainam-inumin ang iyong kape at gamot. Ang pag-inom ng kape ay hindi masama, basta tama ang paraan. Iwasan ang pag-inom nito ng walang laman ng tiyan. Kumain muna ng mga magagaang pagkain at iwasan ng sobra-sobrang pag-inom para hindi maapektuhan ng blood pressure at sikmura. Piliin ang mas natural at mas kaunting additives para makuha ang benepisyo ng kape nang hindi nasasakripisyo ang kalusugan. Tandaan, ang mga tips na ito ay para lamang sa dagdag kaalaman. Kung may iniinda kayong sakit sa tiyan,
puso o mataas na presyon, mas mabuti pa rin kumonsulta muna sa inyong doktor bago gawing regular ang pag-inom ng kape. Panatilihin ang balansing pagkain, sapat na tubig, at tamang pahinga para manatiling malusog ang katawan. Kayo, iniinom niyo ba ang kape ng walang laman ng tiyan o pagkatapos kumain? Anong epekto ang napansin niyo? Kung nakatulong ang video na ito, i-type ang yes. At more naman kung gusto niyo pa ng dagdag na kaalaman. At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong health tips. Muli, ako si Dr. Mateo. Lagi mong tatandaan, ang kalusugan ay kayamanang hindi nawawala. Ingat ka palagi at magkita tayo sa susunod na video.